Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito naman po ang iyong kapatid na si Mr. Jovenal Narcisse. At ang pag-uusapan natin ngayon at ang kwento natin ngayon ay tungkol sa nangyaring sunog sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport noong Martes ng hapon. Ang sunog na ito ay nangyari sa Terminal 3 extension parking area at natupok ng apoy mga 20 private cars na nakapark doon at maraming nagsasabi na ang dahilan ng sunog na ito ay grass fire dahil sa mainit na panahon ngayong mga araw na ito at ngayon. At alam nyo naman, April, May, ito ang tinatawag natin na summer months dito sa ating bansang Pilipinas. At maraming nasusunog ng mga bahay, nasusunog ng mga ari-arian dahil po sa mainit na panahon. At mahirap ipaliwanag kung talaga bang nagsisimula ang isang sunog dahil lang sa tuyot na mga damo. Pwede po mangyari yan kasi sa Amerika nangyayari po yung mga forest fires dahil yung mga tuyot na damo at mga dahon ng mga kahoy ay doon nagsisimula ang sunog. At sa ibang mga bansa ganon din po ang nangyayari at pwede pong i-consider na yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isang sunog doon sa parking area sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Pero sana, ako naman, ito ang personal opinion ko, sana nagkaroon ng masusing investigasyon ng Bureau of Fire Department para malaman kung ano ang dahilan. At sana din ang PNP yung laboratory lab nila, magaling ang mga yan kasi nalalaman nila kung ano ang dahilan, kung ano ang pinagmulan ng sunog na ito. Pero maraming mga haka-haka, maraming mga suggestion, maraming mga nagsasabi na dapat merong mga bagay-bagay na dapat hindi mo iwanan sa loob ng kotse. Ito po ay sabi nila, yung disposable lighter. Alam niyo yung disposable lighter merong liquid. Flammable liquid yung nandun sa loob ng disposable lighter. Pag iniwan mo yon at mainit ang exposure, may posibleng magkakaroon ng ignition yung flammable na liquid sa loob ng disposable lighter na yan. Palagay ko, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog. Dapat malaman nila, mga investigador, kung saan ang pinagmulan itong sunog na ito. Kahit na sabihin mo yung tuyot na damo, dapat tingnan nila kung alin sa mga kotse ang talagang tupok na tupok ang sunog dahil doon mo malalaman kung talagang kung saan nanggaling yung sunog sa parking area. Pero yun lang naman ang aking personal opinion kasi kung makikita mo kung anong kotse or sasakyan yung talagang totally damaged, dapat doon mag-concentrate ang investigation at doon mo makikita kung anong remains o natitira sa mga nasunog na bagay sa loob ng isang kotse. Yan po ang sinasabi ang number 1. Sabi nila yung rubbing alcohol pwede rin pong pagsimulan ng sunog or spark. Hindi ko lang alam kung totoo ito. Pero huwag kang maglagay o mag-iwan ng refillable lighter or disposable lighter. Mura lang kasi yan, mga disposable lighter at saka made of plastic yung container, hindi naman steel. So, pwedeng pagmulaan ng spark at doon nagsisimula ng sunog. Yung alcohol, ang pangatlo po ay yung power bank na sinasabi.
meron tayong ugali na iniiwan natin yung power bank sa mga compartment ng ating sasakyan. Pwede dito sa side natin, pwede naman sa glove compartment. Iniiwan natin yung mga power bank natin. Kung minsan ginagamit din natin yung yung para sa lighter, dahil lalagyan mo na lang ng saksakan doon at meron kang charging wire, pwede ka na mag-charge. Pero karamihan sa atin, nakakalimutan natin na dalhin yung power bank paglabas natin ng kotse. Yun din po ang isang rason at dahilan kung magkakaroon ng spark dahil yung baterya po ay electric charge yan at pag umiinit yung laman yan, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ignition sa loob ng kotse. So, huwag kayong magdala o mag-iwan ng power bank sa inyong mga kotse. Yan po mga sinasabing mga bawal. At syempre, meron pa yung mga canned goods or yung cooking can, gano'n. Hindi naman nakakasimulan ng sunog, pero alam nyo, pag mainit yan, nag-expand at nag-explode yan. At magiging basag-basag yung loob ng kotse dahil sa pagbulusok or pag-explode ng mga ganyang cans na ang laman ay carbonated drinks. Okay. Ako nga meron ako pero tubig lang. Pero meron din nagsasabi na huwag din mag-iwan ng mga tubig sa loob ng kotse dahil ito ay nakaka-cause ng reflection ng light. Okay? Pero magandang ginagawa ko, practice. Pag ako'y nagpa-park sa isang lugar, parking space na walang cover or walang roof, ay nagbubukas po ako ng konting espasyo or space. At least 1/2 inch. Kalahating pulgada lang. Ganyan. Sa aking mga windows. Sa harap at saka sa likod. Binubuksan ko yan kasi alam ko may tendency yung loob ng kotse na iinit. At least kahit papano may lalabasan yung init ng kotse. At kung mayroon namang kaunting simoy ng hangin na pumupunta or dumadaan sa aking kotse, mayroong papasukan ng hangin doon sa kalahating pulgada na opening ng aking window. Meron pa akong ginagawa. Bumili ako yung parang palara ang dating at ito ay na-fold. Pwede mong ilagay doon sa harap ng windshield mo at sabi nila is mga about 50 to 40% yung init ng araw ay hindi pumapasok sa kotse. At nasubukan ko na yan. Every time na nagpapark ako sa open space, ginagamit ko itong parang palara na folded na ilalagay mo sa harap o doon sa windshield para maprotektahan ang init. At napapansin ko, pag pumapasok ako sa kotse ko, hindi masyadong mainit yung loob ng kotse pag gano'n ang ginagamit ko. So, sa madalit salita, meron tayong mga preventive measures na pwede natin gawin para hindi mangyari yung masusunog na sasakyan sa open space, parking space, ngayong araw ng tagtuyot or summer. Ito ay huwag kang mag-iwan ng disposable lighter. Karamihan kasi may mga drivers na nag-use yun, nagsisigarilyo, iniiwan na lang yung disposable lighter. Kahit na sabihin mong hindi na nagagamit, meron pa rin kaunting patak na fluid or liquid na maging sanhi ng pagputok o pagliyab ng apoy sa loob ng iyong kotse. So, yan po, number 1. Alcohol, huwag kayong mag-imbak ng maraming alcohol sa inyong kotse. Siyempre, kasama na rin ng alak dyan, yung mga beer cans, yung mga cooking cans, huwag kayong mag-imbak sa loob ng kotse. Tanggalin ang mga ito. And most important, yung mga power bank na ginagamit natin. Dahil sa loob ng power bank, meron kayong mga baterya na nandoon. At yun ang gamit ng power bank para ma-charge ang inyong mga cellphones. At ito ay nagdudulot ng spark din dahil electric charge yan. At yung loob ay chemical yan, mga mineral.
So nag-i-spark yan at nagdudulot ng sunog sa iyong sasakyan. Pero ito yung mga preventive measures din na dapat alamin natin. As much as possible, pupunta kayo sa mga lugar na mayroong parking area na mayroong roof. Kasi mas maganda yon kaysa yung naka-expose kayo sa parking area at direct sunlight yung pumupunta sa inyong sasakyan. At ang pinaka-importante is mag-iwan kayo ng kalahating pulgada sa inyong window, sa itaas. Hindi naman masyadong pansin yan sa mga dumadaan. At karamihan naman yung ating mga parking spaces, mayroong mga security guards na nagro-ronda. Kaya hindi kayong matakot na ito ay paraan para i-carjack ninyong mga sasakyan sa maliit na espasyo na yon na kalahating pulgada. Sa harap po, sa dalawang bintana at saka sa likod, dalawang bintana. At siyempre, huwag kayong mag-imbak din ng gasolina sa loob ng kotse ninyo na sa ordinary container. Huwag niyong gawin yan. Kung kayo ay talagang nagsasave ng gasolina dahil sa pagtataas ng presyo ng gasolina kada linggo, ay huwag kayong mag-imbak ng gasolina sa loob ng kotse nyo. Never do that. So, yun lang po ang kwento natin sa araw na ito at sana nakatulong ako sa itong mga nangyayari ngayon, lalo na ngayon at mga buwan ng tagtuyot dito sa ating bansa sa Pilipinas. Salamat po sa panonood at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!